Hello mga friends, this is Coach Jeanette Aro. I'm a registered nutritionist dietitian and I'm also an elite performance nutrition coach to some of the top athletes in the Philippines. So for today, pag-usapan natin ang tungkol sa weight management in young athletes. Dito ay sasagutin ko ang ilang mga katanungan sa tamang paraan kung paano mag-lose ng weight. Ayan. In preparation for in a weight class sport. Ayan. Coach, ano ba ang ibig sabihin pag nag-weight cut ang isang athlete? Okay. Yung weight cutting is actually a process of reducing the last few kilos or last few pounds in order to achieve the target weight for a particular weight class in a catch weight or weight class sport. So, ito yung mga sports na martial arts sports or pwedeng yung weightlifting, o di kaya rowing, lightweight rowing. So, ito yung mga sports na dapat merong kang specific weight na ma-meet in order for that athlete to compete in that particular weight class. Ano-anong weight class sports na coach ang na-handle mo? Mga weight class sports na na-handle ko na ay andyan yung taekwondo, syempre. Hindi lang na-handle, kundi I used to be a taekwondo athlete, so I personally went through that process. And then, syempre, nandyan yung weightlifting, yung sport ng ating kauna-unahang Olympic gold medalist. I also handled, of course, boxing, no? Yung ating pang-tatlong Olympic medalist and a couple of professional boxers also that I've handled. Meron din syempre lightweight rowing. Yan, may hinahabol din silang timbang para makapaglaro sa kanilang weight class. But hindi ibig sabihin na ang mga nag-i-aim na magbawas ng timbang ay yung mga weight class athletes lang. Meron din actually mga athletes from other sports who need to lose weight in order for them to perform optimally or perform at their best in their particular sport. Ayan. So, halimbawa, sa basketball, di ba, kailangan magbawas ng timbang para makatakbo ng maayos, makatalo ng mataas, no? Ano pa ba? Ganon din sa football, para makatakbo ng mabilis, no? Yun. So, nagbabawas din sila ng timbang, yung mga ganitong sports. Gymnastics, no? There are cases na kailangan ding magbawas ng timbang ng isang athlete, lalo na sa mga babae na gymnast, no? Meron din ako mga na-handle na rhythmic gymnasts na mga bata na kailangang magbawas ng body fat. Actually, similar to gymnastics is yung figure skating. Ayan, may na-handle din ako 9 years old na figure skater na kailangan ding mag-trim down because part of the judging process or scoring process is yung aesthetic look ng katawan ng isang athlete. Ano usually yung mga unguided weight management practices na ginagawa nito mga batang ito or maging yung mga magulang nila or yung mga coach nila? Yung mga unguided practices, actually ito yung mga drastic measures that the young athlete has to go through in order to lower or reduce their body weight given a short period of time, meaning nagmamadali na sila. Halimbawa sa mga nutrition practices na ginagawa nila ay pagbabawas significantly ng kanilang kinakain. Hindi na sila kakain ng mga main meals, yung nakasanayan natin na breakfast, lunch, dinner. Ang gagawin na lang nila, kakain na lang sila ng prutas o di kaya kakain sila ng soda cracker, papartner nila sa nilagang itlog, no? 3 times a day yun. O kaya prutas lang. O kaya yung iba naman, sabaw lang, no? May mga ganun. Minsan, yung mga super extreme measures talaga, hindi na sila kumakain, umiinom lang sila ng tubig. So, meron ding mga ganun. Tapos, ginagawa din nila itong mga dietary restrictions na ito, coupled with sauna, nagsasauna sila, o di kaya, nagsusuot sila ng sauna suit para mas mapabilis yung pagbabawas nila ng timbang. Yun. So, soda cracker meaning skyflakes, itlog, and then prutas. Mga ilang calories kaya yun, coach, sa isang meal? Okay, so assuming na isang pack ng soda cracker tsaka isang itlog lang yung kinain, so roughly mga 200 to 250 calories lang yung nakukonsume nila
per meal 3 times a day. So sabihin na natin less than 1,000 calories a day. Pero tandaan natin na maliban doon sa kanilang physiologic needs, meaning yung kailangan ng katawan para mabuhay, is meron din silang extra physical activity na kailangan din ng extra calories or extra nutrition para magampanan nila yung physical requirement or exertion. Yung physical exertion requirement, nung certain activity na yun, na nangangailangan din ng extra energy and nutrient intake. So, Coach, ano-ano yung mga effects ng ganitong unguided weight loss or weight management practices? Sa mga ganitong extreme measures or sabihin nating super restrictive nutrition practices, pwede nating i-classify yung mga consequences into short-term and long-term. Pag short-term, syempre, unang-una dyan yung performance decrement. So, andyan yung nanghihina ka, andyan yung nababawasan yung power mo, andyan yung nawawala yung endurance or yung stamina. So, imbis na magawa mo yung activity ng maayos o kaya at higher intensity, ang tendency, bumababa lang yung intensity level na kaya mong gawin para dun sa particular training session. Kasi nga, wala ka ng energy. Second is, of course, yung loss of muscle. Parang nagmo-muscle wasting. Kasi dahil kulang yung kinakain, ang tendency is ginagamit na rin ng katawan natin yung muscle tissue, nagbe-breakdown to provide additional energy para ma-fuel yung activity, lalo na kung kulang na kulang talaga yung kinakain ng isang athlete. So, ngayon, kung ulit-ulit ginagawa yung ganong klaseng extreme dietary practices in order to maintain or achieve target weight, ang ilan sa mga long-term consequences nito sa mga bata is unang-una, syempre, yung stunting, no, yung pagkabansot, hindi nila na-maximize yung kanilang growth potential. Dahil nga kulang yung sustansyang nakakain nila, so ang priority ng katawan is syempre, to sustain life at saka i-fuel yung activity. So, yung iba pang mga physiological needs ng katawan ay hindi na fuel or hindi na nabibigyan ng tamang nutrisyon. Second is yung delayed onset of puberty. So, minsan, siguro may naririnig kayo na nasa teens na yung isang bata, pero pag tinignan natin yung itsura niya or yung katawan niya, mukhang bata pa siya, parang school age child, no, yung mga 8, 9 or 10 lang yung itsura niya, no. So dahil isang reason doon ay yung inadequate nutrition intake, lalo na kung masyadong mataas yung physical activity level ng bata. And of course, isa din sa magiging potential long-term effect nito ay yung pag-develop ng disordered eating habits ng isang bata, na ayaw sana nating mangyari yun kasi yung consequences nun pwedeng pang habang buhay na, no? So, gusto natin, bata pa lang, nade-develop na sana yung tamang eating habits. Dahil kung anong ginawa nila ng bata sila, yun din gagawin nila hanggang sa pagtanda unless merong intervention na mangyayari. So, ano-anong mga dapat bang gawin bilang isang nutritionist, dietitian? Para sa iyo, Coach, anong ginagawa mo para sa mga ganitong klase na cases? Siyempre, yung intervention, hindi sa nutritionist nagsisimula yan. Nagsisimula yan sa pamilya or magulang or guardian ng bata. Nandyan din siyempre dapat yung coach, dapat nare-recognize sila na kailangan ng tulong ng isang young athlete or professional help ng isang young athlete patungkol sa tamang pagkain or tamang pamamaraan kung paano gagawin yung pag-achieve ng target weight kung nahihirapan talaga yung bata na ibaba yung kanyang timbang. Okay? Pagdating sa intervention, so halimbawa nag-consult na sila sa nutritionist, no? Syempre ang gagawin ng nutritionist diyan, assess muna ano ba talaga yung cause ng problem with regards to nutrition. Tapos saka magbibigay ng recommendation. So yung recommendation ng nutritionist, hindi lang siya pang baba ng weight, pero para din ma-improve yung eating habits ng bata, tapos paano ma-involve yung buong sabihin nating support system ng isang athlete in terms of helping the young athlete to follow a more sensible dietary regimen in order to help the young athlete lose weight while at the same time performing at his or her best during training and
competition. Ayan. So, Coach, pwede ka bang magbigay ng isang halimbawa na client or young athlete client na hinandle mo na ganyan, nagka-problema sa weight management niya in preparation for a competition? Actually, marami na din akong na-handle ng mga bata na kailangang magbawas ng timbang. Pero yung masasabi ko na isa sa pinaka-extreme na encounter ko is the weight cutting practices of a 13-year-old martial arts athlete na may kailangang ma-meet na weight. So, yung athlete na to, sige, tawagin lang natin siyang Jane. Ayan. At the time, she was 13 years old. And the goal is for her to go down to 37 kilos for the competition. And then, ang weight niya, bago siya mag-start, mga 5 days before siya nag-start, is 42 kilograms. Nag-consult siya sa akin around 7 or 6 to 7 weeks before the actual competition. At that time, ang kinakain niya lang is breakfast, lunch, dinner na puro prutas. 1 serving of fruit per meal. Tapos meron siyang iniinom na Yakult. So halimbawa sa almusal, kakain siya ng isang slice ng papaya, tapos may Yakult. Sa lunch, kakain siya ng isang saging, tapos may Yakult. Tapos sa dinner, kakain siya ng isang apple, tapos may Yakult. Yun lang kinakain niya for 5 days prior the consultation. So, by doing that, nag-start siya sa 42 kilos, napababa nila yung weight niya down to 40 kilos. Pero, excruciating. Okay? Ang hirap na yung bata dun sa ginagawa niya. Bata, 13 years old. And then, nagte-training pa siya once a day for 1.5 hours per day. Tapos, nag-extra pa siyang takbo para lang makalus ng extra weight. So, talagang, pagod na siya by doing that for 5 days. So, buti na lang, yung NSA or National Sports Association, na-realize nila na hindi pwedeng ganito. Kailangan kumuha ng nutritionist na tutulong dun sa bata para mabigyan ng proper guidance kung paano malulus yung extra weight na yun. Na kung iisipin natin, 3 kilo na lang 40, di ba? 40 na siya. Tapos 37 yung cut-off weight. So 3 kilo na lang. Akala natin ganun kadali. But actually, it is the last few pounds that is hardest to lose. So, yun yung, buti na lang talaga. Nagkaroon ng ganong klaseng wisdom yung NSA. So, they contracted me for my services to give guidance for that particular athlete. Actually, hindi lang siya isa. 2 sila na tinulungan ko for that competition, and the competition was World Championships, no? So, nag-start kami by reviewing yung kanyang dietary habits. I found out na prior doing that 1 serving of fruit plus 1 Yakult per meal, sanay siyang kumakain ng normal na pagkain. 1 cup ng rice, 1 to 1.5 cups of rice, and then may ulam, tapos may prutas, tapos regular meals, meron pa siyang snack. So talagang sanay siya na well-fueled siya, and magaling yung bata, no? Tapos all of a sudden, she was subjected to that kind of extreme regimen of food restriction para lang mabawas yung extra weight nga. So, doon ko nakita na talagang napakahirap ng drastic change na yun, and to think, she was only 13 years old, no? Actually, in knowing that, at that time, syempre, nakarelate ako kasi when I was still in high school, I was also involved in a weight class sport, so taekwondo. So, in a way, naranasan ko rin yung ganong klaseng sistema na meron kang weight na kailangang ma-meet, meron kang kailangang meron kang kailangang baguhin sa food intake para lang ma-achieve yung weight. Well, at the same time, you have to train, do extra work, 'di ba? Para makaburn ka ng extra calories, hence dropping the weight. So talagang very sa akin, connect yung nakita ko dun sa bata na yun. And yun na nga, and dun sa consultation, sinabi pa niya sa akin na by the following day or 2 days from our consultation date, they will increase the training session to twice a day, to 2 times per day. Every day ba ito? Every day. Twice a day.
at least 1.5 hour per session. And the most para sa kanya is yung concerning is yung paano ko isusustain yung activity ko na twice a day, na ito lang kinakain ko. Kung sa ngayon nga na itong kinakain ko, tas once a day lang yung training ko, hindi ko na kaya. Paano pa kung gagawin twice a day? Hindi ko na alam kung anong mangyayari sa akin. Bata yun na yung kausap ko. So may ganun siyang realization. So ayun. So ang issue kasi dito is hindi dahil intention nila na i-subject yung bata sa isang or pahirapan yung bata para mabawas yung timbang, but rather hindi nila alam kung anong gagawin. And for them, that was their parang yun lang alam nila. Hindi, bawasan mo lang yung pagkain mo, 'di ba? So kala nila pag prutas kinain, mas magaan, mas makakabawas ka ng timbang. So hindi nila alam kung anong gagawin. When you say nila, coach, sino ito? Sino sila? Ayun, nila meaning syempre yung guardian or yung magulang, no? But at that time, yung client o yung bata na athlete na kino-coach ko is nakatira sa uncle niya. Kasi yung magulang niya nasa probinsya, dahil taga-probinsya talaga siya. So dito na siya sa Manila nag-base for a short period of time in preparation for the international competition. So yung uncle niya yung nagsusupervise ng kakainin, tapos syempre yung coach din, the coach can only advise so and so, 'di ba? Dahil hindi din naman sila expert pagdating sa ganong subject matter. So they did their best. But yun lang ang alam nila. So buti na nga lang naisip ng NSA na mag-hire ng isang nutritionist para tumulong or mag-provide ng individualized guidance dun sa bata. At ma-supervise yung kanyang weight cutting. Ilan approximately ang calorie requirement niyan as a 13-year-old growing athlete who trains twice a day and at the same time a student? Actually, depende rin talaga. But approximately, sabihin na natin mga 2,000 calories, 1,800 to 2,000 calories. It depends a lot dun sa timbang, sa level of activities. Yun yung mga pinagbabasihan natin kung paano kino-compute yung kanilang calorie requirements. So, kung mas maraming activity, pwede pang lumampas sa 2,000 calories yan, syempre, di ba? So, yun, kulang na kulang talaga yung kinakain nila. And for this particular athlete, na puro prutas lang, wala ngang itlog wala siyang protein source, ilan lang yun for 5 days, di ba? So, anong ginawa mong nutrition intervention, coach? Unang-una sa lahat, syempre, in-educate ko muna, no? Kinausap ko, in-explain ko kung ano yung mga repercussions nung ginagawa nila. Hindi lang niya kasi may syempre, di ba, may nagsusupervise nila, anong ginagawa nila. And then, pinaliwanag ko kung ano yung mga dapat baguhin. So, syempre, yung adequate amounts ng carbohydrates, ng proteins, and ng fat, pati yung ibang mga whole food sources na dapat include dun sa food intake nung bata, in-explain ko kung ano importance, and then ginawan ko siya ng appropriate meal plan. So computed yung calories noon based sa needs niya, based sa training sessions, kung ilang training sessions per day, and then syempre kung ano yung kailangan lang ng katawan din niya para makapagbawas siya ng timbang ng tama. So in that regard, we focused on whole food sources, and then yung carbohydrate intake niya ay nakakoncentrate around the training sessions. Tapos syempre yung protein dapat sapat para hindi rin siya naglo-lose ng muscle, ma-meet yung daily protein requirement ng katawan niya given na ito yung situation, yun nga kailangan mag-weight cut. Yun. Tapos also additional to that, in competition, binigyan ko rin siya ng regimen kung anong gagawin nung nandun na siya sa competition proper sa Egypt na, okay, pag na-meet mo na yung weight mo, ito gagawin mo for recovery, kasi syempre kahit pa paano pwede kang kumain ng additional para maka-recover ka from that regimen. And yun, na-meet naman niya yung weight niya, but syempre ang ideal setup is sana hindi na kinailangan yung ganung extreme measures, but given na ito na yung situation natin, pwede pa ba tayo magsisihan? Syempre hindi na, di ba? But i-manage natin yung situation in such a way na kaya pa rin nating ma-regain or maibalik as much as possible yung lakas para
mailabas nung bata yung talagang galing niya in the actual competition. So, yun yung ginawa namin. And, fortunately, nagawa naman yun, and the athlete was able to win silver medal in the World Championships at that time, no? In 2017 yun. Yun. So far, masasabi natin na naging success, but of course, we learned a lot of lesson from that situation. At ang ideal nga is hindi magdaan talaga sa ganong sitwasyon yung bata. Pero nangyari na, kaya dapat i-manage pa rin ng tama. Walang sisihan, pero i-manage ng tama yung situation. Ayun. Gaano ka-importante, Coach, ang role ng mga guardians, ng parents, or any other support personnel in terms of implementing nutrition intervention or nutrition management for young athletes? Actually, sa mga bata, ang guardians talaga, parents and guardians, ang pinaka may major influence. Ayan. Pagdating sa kahit anong regimen na gagawin ng isang bata, whether nutrition, strength and conditioning, rest, talagang magulang yan. Magulang talaga, sila ang mas pakikinggan ng bata pagdating sa ganyan. So, kaya importante din na dapat kahit papano, may alam ang bata, ay may alam ang magulang, di ba? Dapat may alam ang magulang patungkol sa tamang paraan. Tamang pagkain, tamang amount of rest, di ba? Or anong ba dapat yung ginagawa ng bata pagdating sa para gumaling siya sa sport niya. Sino mas madalas mong kausap, Coach? Yung young athlete or yung guardian? Ayan, mas madalas kong kausap yung guardian, but I also make sure to meet with the athlete in order to make the young athlete feel that someone who is an expert or who knows better, ayan, in that area, kunyari nutrition, no, is guiding the parent and even the young athlete. So, parehas ako nakikipag-communicate, pero mas lagi kong kausap yung magulang or yung guardian. Kasi sa kanila ako nagbibigay ng instructions, unawa ko sa kanila, bakit kailangan to, ba't kailangan yan. Ito yung sitwasyon ng anak ninyo, no? Ito yung paraan ng pag-manage ng sitwasyon na kinakaharap natin. Yun. So actually minsan, yung coaching, hindi na talaga dun sa bata. Medyo nadadamay na rin yung magulang. Siyempre kung ano yung natututunan nila, na-apply nila sa ibang anak nila. 'Di ba? O kaya maichichika nila sa kanilang mga besties, 'di ba? So, yung coaching magiging two-pronged approach. So, which is good. Good din naman. Yan, kaya so yun, sana may natutunan kayo sa session natin na ito. At oo nga pala mga friends, gusto ko kayong imbitahan, ayan, sa aming upcoming training session on Fueling the Future. It's a nutrition seminar for the support personnels of young athletes. Pag sinabi natin support personnel, kung kayo yung mga magulang, trainers, SNC coach, ano pa ba, PT, or yung skills and technique coach ng isang actively competing young athlete, para sa inyo po ang training seminar na ito dahil naiintindihan ko, actually pati pala mga kapwa nutritionist ko iniimbita ko, no? Dahil naiintindihan ko na kayong mga tao na nakapalibot sa isang young athlete ang may major influence pagdating sa kanilang training and regimens, no, na makakatulong sa kanilang improvement. So our event is on February 17, from 2 to 5 p.m. in Novotel, Manila, in Araneta Center, Cubao. So yun, dito mas pag-uusapan natin in detail kung ano ba dapat talaga yung pinapakain natin sa mga young athletes para ma-meet yung kanilang mga nutrient requirements, even to maximize growth and development and recovery from strenuous activities, and also to support yung kanilang day-to-day activities, not only as an athlete but also as a student, diba? Yan. So because at the end of the day, we want to have a holistic child, well-developed child. Yan. So yun, so I hope maka-attend po kayo at sana marami rin po kayong natutunan sa session natin ngayon. Kung meron kayong mga tanong, please post it in the comment section, and I hope
that we can see you in our next session. So again, this is Coach Janeth Aro at maraming salamat sa inyong pakikinig. Mabuhay!